Buenos dias, damas y caballeros. Earlier, we discussed yung pag-semplang ni Vice President Sara Duterte, or pwede rin natin sabihin karma dito sa ginawa niyang political strategy or legal strategy of killing the impeachment trial. Sana na hindi naman natuloy na inupuan ni Cheese Forthwith Escudero. So sabi natin kung natuloy sana last year, weaker pa sana ang kaso kasi wala pang Madriaga, wala pang final findings ng Commission on Audit. So baka may chance pa na ma-acquit siya imbes ma-convict. Ngayon we will discuss yung ano bang pwede mga option sa kanya, kasi ngayon talagang bugbog sarado siya, everywhere and everyone you talk parang they are giving more credence to the affidavit of star witness Ramil Madriaga. Kumbaga ang dating ni Ramil hindi yung parang tinuruan lang siya, parang alam na alam talaga niya kung anong sinasabi. Siyempre may mga ibang bagay na medyo inconsistent, tulad yung painting, pero yun naman sabi niya meron pinagawa niya na ginaya lang doon sa pinagbigay rin kay Sara at binigay rin niya kay Sara, pero obviously ginamit yung original, yung sa Zoom meet stream meet ni or video conference ni Sara Duterte. Although medyo nagkamali siya sa pagsabi yun yung painting ko yun, pero yung pala yung painting niya obviously parang fake, parang ginaya lang doon sa painting. So kaya nga sabi ng lawyer niya honest mistake, akala niya yung kanya yun, ganon. Hindi niya ikinumpara yung mga paintings in kwan siya in good faith binigay niya yung kay Sara Duterte, yun. At saka yung sa bangko rin later on, cheque, i-discuss rin natin yan, inigiba rin natin yan, pero minor lang yan kumpara sa mga serious allegations na hindi naman nila kinontes or hindi naman nila giniba or hindi naman nila na-demolish. Kasi nga wala sila roon, wala sila sa hearing. Bino-boycott nila or wala doon pa lang sa establishing of grounds wala na sila. And then yung first clarificatory hearing noong April 14 wala rin sila. Si POA naman he was invited to talk about yung pera lang nakuha niya kay Sara or binibigay sa kanya ni Sara. He was not there to represent Sara Duterte. So ito ang problema ni Sara ngayon. Ito malaking problema ni Sara. She's in a quandary. She's in a dumb if you do and dumb if you don't scenario. Ano ba kung hindi siya a-appear at kung hindi ma-TRO, tuloy-tuloy pa rin yung trial, yung clarificatory hearing sa April 22 and April 29. Ano ba ang gagawin niya? Kasi she has two options.
One, magpapabugbog, hindi pa rin a-appear, and another, to appear para kontrahin yung mga sinabi ni Madriaga, kontrahin sinabi ng COA, kontrahin sinabi ni Madriaga yung pagtanggap niya ng pera sa mga drug lord. So ang problema, kung pag-appear niya, can she provide proof kung sa she will be compelled to say, yun, kung sinasabi mo hindi or mali itong sinasabi ni Madriaga or kasinungalingan itong claim ni Madriaga na from Colonel La Chica and Colonel Nolasco, yung mga Vice Presidential Security Group officials ni Sara, na ginawa niyang bagman, ginawa niya taga-kuha, taga-withdraw ng pera niya. Yun palang questionable na bakit yung BPSG ang nagwi-withdraw, hine-handle yung pera niya, bakit hindi yung mga auditor niya, yung mga finance officer niya. So kung sinasabi mo hindi napunta kay Madriaga at na-deliver ni Madriaga sa Office of the Ombudsman, through Sara's former professor sa San Sebastian College na si Attorney Ray Kilala, kung hindi na deliver sa kanya, di saan na deliver, saan dinala yung pera. So yun, kumbaga magkasanga-sanga na yung mga tanong. Kung hindi ito na turn over kay Madriaga as he claims, at hindi dinala ni Madriaga sa opisina ni Ombudsman Martires, saan dinala to? Kanino na napunta ang pera? Saan napunta ang pera? So talagang kung hindi siya a-appear sa hearing, bubog sarado siya, durog siya, lalo na kung mag-testify na si Senator Trillanes. At baka buenas tayo, baka kagaya ng COA, baka the Anti-Money Laundering Council officials will do the right thing, and they will release, turn over yung mga financial banking records na mga Duterte, lalo na yung mga na flag na mga large amount deposits or withdrawals. So at sino nag-deposit, so lahat lalabas yan. So bugbog talaga, durog na durog, talagang magiging damage beyond repair yung political future ni Sara Duterte. Maapektuhan talaga yung plano niya to run for president, because as we reported earlier, doon sa Okta survey done before the start of the impeachment clarificatory hearing, bumababa na yung bumababa na yung popularity survey rating niya, at umaangat naman dito kay former Vice President Leni Robredo. So this is Sara's big problem. Kung hindi siya a-appear, tuloy-tuloy babaksak yung popularity rating niya. Kung a-appear naman siya, ang question, will she be able to explain convincingly saan napunta ang pera? At siyempre tatanungin siya ng mga ididiin siya ng mga kongresista sa bagay na ito. So yan, yan ang big problem ni Sara.
Kaya ang question, a-appear ba siya o hindi? Most likely hindi. Pero yan, she will, sabi sa English, she will have to bite the bullet. Kuwan ka na lang. Iyak ka na lang sa mga nakikita mo. Kasi right now, kahit hindi pa napunta sa trial, everybody is judging her na as guilty, or most people including mga DDS, that marami pa naman matatalinong DDS. Yun lang, minsan nadadadalan sila sa agos ng kwan, public opinion. Kung sinong popular, andun sila, ganon. Kung sinong uso, ganon. O yan, dati mga Duterte. O baka nadala lang sila sa fake anti-drug campaign advocacy. Kasi sila naman mismo ang nagbebenta, nagsusupply at nagdi-distribute ng drugs with Chinese drug lords, sila Michael Yang, Peter Uy, and Alan Lim. So ngayon, it is becoming clear na 99% of what they're saying or what they have been doing ay peke. And there lies the problem of Sara Duterte. Baka pati siya she believes her own lies, but baka pati siya, she doesn't know anymore what is true and what are lies in her life. In her claims. So mahirap yan to live in a life of lies. Pati ikaw mahilo ka na yan. Kaya tulirong the state of mind of Sara Duterte is so bad these days, and she's likely to do desperate measures at this time. Kaya the government should stay on watch. O yan, yan ang kwan natin, yan ang analysis natin sa quandary, sa complicated scenario, complicated political quagmire, or parang sabi natin quicksand that Sara Duterte has found herself into. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog.